Batay sa totoong kwento, nagsimula ang pelikula noong 2006 nang ang US Army ay nagtatag ng ilang mga outpost sa buong Afghanistan sa panahon ng digmaan nito laban sa mga rebelde. Kasama sa kanilang misyon ang mga operasyong militar kasama ang Afghan Army upang labanan ang mga rebeldeng Taliban, habang tumutulong din sa muling pagtatayo ng infrastruktura at magbigay ng mga serbisyo sa lokal na komunidad. Ang kanilang pinakalayunin ay pigilan ang pagdaloy ng mga miyembro ng Taliban mula sa Pakistan at payagan ang mga mamamayang Afghan na manirahan sa isang matatag at ligtas na kapaligiran kung saan ang naturang outpost ay itinatag sa bayan ng Kamdash. Sa gabi, isang bagong grupo ng mga sundalo ang dumating sa base militar sakay ng helicopter. Si Sargento Ramesha at ang kanyang mga tropa ay mainit na sinalubong ng commanding officer na si Captain Kiteng. Ang iba pang mga sundalo sa base ay malugod na tinatanggap ang mga bagong dating, lubos na alam ang mga hamon na kanilang haharapin. Kinaumagahan, ginalugad ng mga bagong sundalo ang base at sa wakas ay naunawaan ang malagim na katotohanan ng lokasyon nito. Ang outpost ay matatagpuan sa isang liblib na lambak na napapalibutan ng matataas na bundok. Ipinaliwanag ng mga veteranong sundalo na ang mga bundok na ito ay naglalantad sa kanila sa patuloy na panganib. Nag-aalok ito ng perpektong lugar ng pagtatago para sa mga puwersa ng mga kaaway na walang humpay na umaatake sa kanila. Ang lahat ng mga sundalo ay nakatanggap ng malupit na katotohanan. Ang base ay isang bitag ng kamatayan at nananatili silang hindi sigurado kung ano ang kanilang kahahantungan. Habang nasa labas sila ng base, makikita ang isang sundalong Afghan na sinusubukang barilin ang isang aso. Mabilis na namagitan si Sergeant Skusa, ngunit iginiit ng sundalo na may pulgas ang aso. Habang nag-uusap sila, biglang inatake ang base. Ginagamit ng mga salarin ang kanilang mataas na posisyon sa mga bundok para sa kanilang kalamangan at pinagbabaril sila gamit ang anumang armas na mayroon sila. Ang mga sundalo ay pumwesto at lumaban ng buong tapang, ngunit sa lalong madaling panahon nalaman nilang naubusan sila ng bala. Pagkatapos ay inutusan si Specialist Carter na magdala ng mas maraming bala. Sa kasamaang palad, ang presyon ng labanan ay nagdudulot sa kanya upang magdala ng mga maling supply. Iginiit niya na dinala niya ang kanilang hiniling bago nagmamadaling bumalik upang kunin ang tamang bala. Di nagtagal, inutusan ni Kiteng ang mga sundalo na gumamit ng rocket-propelled grenade laban sa mga kaaway. Sa huli, pinabagsak ng pagsabog ang mga kalaban at pansamantalang natapos ang matinding labanan. Di nagtagal, galit na hinarap ni Sargento Gallegos si Soldier Younger at inakusahan siyang muntik na siyang mapatay. Pagkatapos ay nagbanta siyang papatayin si Younger kung magpapaputok siya ng napakalapit sa kanya. Samantala, bumalik si Carter na may tamang mga bala, bagamat medyo huli na. Pagkatapos ay binalaan siya ni Sargento Larsen na tumuon sa kanyang mga tungkulin at iwasan ang mga argumento sa panahon ng labanan. Sa ibang lugar, napagtanto ng mga sundalo na ang pag-atake ay hindi natapos ng walang mga nasusugatan. Ang sundalong si Jacob ay kritikal na nasugatan na ang kanyang mukha ay bahagyang natamaan ng baril ng kaaway. Ang mga mediko ay nagbibigay ng paunang paggamot bago siya isugod sa isang ambulansya. Ngunit buti na lang at nakaligtas siya sa operasyon. Kinagabihan, tinipon ni Kiteng ang mga sundalo para sa isang pulong. Pinaalalahanan niya sila tungkol sa mahinang posisyon ng base na ginagawa silang madaling e-target para sa mga pag-atake ng kaaway. Binigyang diin niya na masigasig na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang mga tungkulin sa kabila ng mga hamon. Pagkatapos ay pinayuhan sila ni Kiteng na bumuo ng magandang relasyon sa lokal na populasyon. Sa pagkakaroon ng kanilang tiwala at mabuting kalooban, maaari nilang hikayatin ang mga kabataang lokal na Afghan na tulungan sila sa labanan. Bukod dito, ipinaalam ni Kiteng sa mga sundalo na malapit na silang makipagpulong sa mga lokal na matatanda. Inihayag niya ang kanyang diskarte upang mag-alok ng suportang pinansyal upang hikayatin ang mga lokal na tulungan ng kanilang mga tropa. Ipinapalagay din niya na ang mga matatanda ay maaaring magdala ng mga nakababatang lalaki, posibleng mga sangkot sa mga pag-atake. Sa kabila ng mga hamon, hinikayat ni Kiteng ang kanyang mga tropa na magtiyaga at tinitiyak sa kanila na magkakasamang makakamit nila ang tagumpay laban sa mga kaaway. Kinabukasan, ang mga sundalo at commander ay tumuloy sa pagpupulong kasama ang mga lokal ayon sa nakatakdang pagpupulong. Iniwan ni Kiteng ang kanyang sandata at pumasok sa pagpupulong ng walang armas. Binabalaan siya ng kanyang mga tauhan tungkol sa mga armadong nakababatang Afghan na lalaki sa pagpupulong, ngunit ibinasura niya ang kanilang mga alalahanin. Pagkatapos ay inutusan niya ang 2 sundalo na samahan siya habang ang iba ay nagbabantay sa labas. Sa panahon ng pagpupulong, binalangkas ni Kiteng ang kanilang misyon na paghiwalayin ang mga terorista mula sa lokal na populasyon.
Binigyang diin niya na maaari silang mag-alok ng tulong pinansyal kapalit ng kooperasyon sa pagpigil sa pag-atake ng mga puwersa ng kaaway. Sa isang positibong pagkakataon, ang parehong mga bata at matatandang Afghan ay sumang-ayon sa panukala at ibinigay ang kanilang mga armas kay Kiteng bilang tanda ng kanilang pangako. Kinaumagahan, ang mga sundalo ay nasa labas at nagsasagawa ng kanilang karaniwang pagbibiro habang ang ilan ay nagpapahinga sa araw. Biglang naglunsad ng pag-atake ang mga puwersa ng kaaway sa base na iniwan silang hindi nakabantay. Sa isang matinding labanan, nilabanan nila ang mga terorista at pinigilan ng anumang casualty sa kanilang mga kapwa sundalo. Di nagtagal, nakatanggap si Kiteng ng tawag mula sa kanyang superior na nag-uutos sa kanila na dalhin ang kanilang military tactical truck sa isa pang outpost sa distrito ng Narain. Nag-aalangan ang mga sundalo sa misyon dahil sa mapanganib na paglalakbay sa makitid na mga daanan ng bundok na may ganoong kalaking sasakyan. Sa kabila ng kanilang mga alalahanin, iginiit ni Kiteng na magpatuloy sila sa misyon at binibigyang diin na dapat nilang sundin ang mga utos sa kabila ng mga potensyal na panganib na kasangkot. Nagboluntaryo siyang magmaneho ng tactical na truck kasama sina Romesha at Carter. Ang truck ay sinamahan ng dalawang armored vehicle na bumubuo ng isang security convoy habang tinatahak nito ang daan sa bundok. Samantala, si Teniente Bonderman ang naiwan na namamahala sa base sa ilalim ng utos ni Kiteng. Pagsapit ng gabi, nakikita pa rin ng mga sundalo ang kanilang sarili na nagmamaneho patungo sa kabilang outpost. Lubak at makitid ang daan, kaya lalong mahirap magmaneho sa dilim. Sa sandaling iyon, lahat ng tatlong sasakyan ay nakatanggap ng senyales tungkol sa potensyal na panganib sa hinaharap at pinapayuhan na magpatuloy ng may pag-iingat. Bumaba sina Romesha at Carter sa truck upang subaybayan ang lugar sa unahan. Sa kalaunan ay natuklasan nila ang isang patay na manok sa kanilang landas. Pagkatapos ay sumenya sila para sa iba pang mga sundalo na magpatuloy sa kanilang mga sasakyan. Ang armored vehicle ay umuusad muna, kasunod ang tactical truck ni Kiteng. Ngunit, biglang tumaob ang truck sa kalsada at nahulog sa bangin. Sumabog ito dahil sa impact at malungkot na namatay si Kiteng sa loob ng ilang minuto. Kinaumagahan, nagtipon ng mga sundalo para sa isang seremonya ng libing para parangalan ang namatay na kapitan. Pinalitan din nila ang pangalan ng base bilang Combat Outpost Kiteng o COP Kiteng sa kanyang memorya. Pagkatapos, tinanggap ng mga sundalo ang kanilang bagong commanding officer, si Kapitan Alesquez. Sinamahan ni Romesha ang kapitan sa paglilibot sa base nang bigla silang sinalakay ng mga puwersa ng kaaway. Sa kabutihang palad, nagawa nilang palayasin ang mga nanambang na may kaunting casualty sa mga sundalo. Kasunod ng pag-atake, nag-utos si Alesquez ng patrol upang subaybayan ang lugar sa paligid ng mga bundok. Gayunpaman, walang nakitang bakas ng mga terorista ang mga sundalo. Habang nakatayo sa bundok, nagbibigay si Romesha ng detalyadong paliwanag kung paano niya gagawin ang pag-atake sa kanilang mahinang outpost. Siya ay nagpapatuloy upang tukuyin ang kanilang mga mahahalagang asset at ang mga potensyal na target para sa isang pag-atake. Ito ay nag-iiwan sa mga sundalo na pag-isipan ang kanilang mga pagkakataong mabuhay sa kaganapan ng isang malakihang pag-atake. Pagkatapos, bumalik ang mga sundalo para tapusin ang kanilang pagsasanay para sa araw na iyon. Sa panahong ito, napansin ni Sergeant Kirk ang isang lokal na lalaking Afghan na kumukuha ng mga larawan sa base. Sinubukan ng lalaki na tumakas nang nilapitan siya, ngunit matagumpay siyang nahuli ng mga sundalo. Sa pagtatanong, isiniwalat niya na binayaran siya ng mga lokal na matatanda upang kumuha ng mga larawan ng kampo. Ang paghahayag na ito ay humantong sa mga sundalo na mag-isip na ang mga lokal ay maaaring nakikipagtulungan sa mga puwersa ng kaaway. Kasunod nito, nakipagpulong si Ileska sa mga matatanda upang tugunan ang sitwasyon. Tiniyak niya sa kanila na ang mga kabataang lalaki ay hindi masasaktan, ngunit mananatili sa kustodiya habang naghihintay ng karagdagang investigasyon. Inakusahan sila ng isa sa mga matatanda ng hindi pagtupad sa mga pangako ni Kiteng. Sinabi niya na pinangakuan sila ng suportang pinansyal, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatanggap ng anuman. Ipinaliwanag ni Alesquez na ipagkakait niya ang mga pondong ipinangako ni Kiteng sa ngayon. Binigyang diin niya na ang pera ay ibibigay lamang sa sandaling ipakita ng mga lokal ang kanilang pangako sa pakikipagtulungan sa US Army laban sa mga banta ng terorista. Nang maglaon, ang interpreter ng base ng Afghan, si Mohammed, ay lumapit sa mga sundalo ng US na may mahalagang impormasyon tungkol sa napipintong pag-atake. Binalaan niya sila na ang mga puwersa ng kaaway ay nagpaplano ng isang mabangis na malakihang pag-atake sa kanilang base. Sa kasamaang palad, hindi sineseryoso ng mga sundalo ang kanyang babala at binaliwala ang kanyang impormasyon.
Kinabukasan, nagpatrolya ang mga sundalo patungo sa kabundukan. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang tulay kung saan sina Kirk at Carter ay nagsama upang magpatuloy. Mahigpit na sumunod sina Aleskes at Younger, ngunit biglang may sumabog na bomba malapit sa kanila. Ang pagsabog ay agad na pumatay kay Kapitan Aleskes, habang si Younger ay naiwang labis na natroma sa insidente. Kinagabihan, nakita ni Ramesha si Younger na nanginginig sa takot at kinakausap ang sarili dahil sa pagkabalisa. Nag-aalala para sa kanyang kapakanan, maingat na nilapitan siya ni Ramesha at dinisarmahan siya upang matiyak na hindi niya malagay sa panganib ang kanyang sarili o ang iba. Kahit papaano ay nagawa niyang pakalmayin siya, ngunit agad na napagtanto niya ang pangangailangan para sa agarang tulong. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Ramesha sa mga opisyal upang ayusin ang isang medic helicopter para ilikas si Younger, kasama ang katawan ni Ileska, mula sa outpost. Kinagabihan, tinanggap ng mga sundalo ang kanilang bagong commanding officer na si Captain Broward. Agad siyang naging mabagsik habang naglalabas ng mahigpit na utos at inutusan ng mga sundalo na palakasin ang kanilang pagsisikap sa kanilang pakikipaglaban sa mga terorista. Kinaumagahan, sinimulan ng mga sundalo ang investigasyon sa pagkamatay ni Kapitan Ileskos. Hindi nagtagal ay nakadiskubre sila ng ID card sa pinangyarihan at ibinigay ito kay Broward. Gayunpaman, nagpasya siyang ipasa ang ebidensyang ito sa opisyal na pangkat ng militar na nakatalaga sa kaso. Nangangatwiran ng mga sundalo na makakatakas muna ang sospek bago dumating ang mga opisyal. Sa kabila ng kanilang mga alalahanin, naninindigan si Broward sa kanyang desisyon na huwag personal na pag-usapan ang usapin. Sa huli, ang mga sundalo ay sumunod sa kanyang mga utos. Pagkatapos, ang mga puwersa ng kaaway ay naglunsad ng biglaang pag-atake sa base ng militar. Ang mga sundalo ay mabilis na kumilos at lumaban sa kanila, habang si Captain Broward ay nagulat sa pananambang. Pagkatapos ay naglunsad si Ramesha ng mga missile sa mga posisyon ng kaaway at matagumpay na naalis ang lahat ng mga terorista. Sa sandaling matapos ang pag-atake, nilapitan ni Broward si Ramesha at pinuna siya sa paglulunsad ng mga missile nang hindi muna siya kinukonsulta. Inakusahan din siya ng kapitan na naubos ang kanilang mga bala nang hindi kinakailangan. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ni Broward sa mga sundalo na ang kanilang deployment sa mga base ay tatagal at ang kanilang mga sweldo ay itataas upang masakop ang mga karagdagang buwan. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa sa kanilang kalagayan, wala ni isa sa mga sundalo ang tumutol sa utos na ito. Nang maglaon, nilapitan ni Carter si Teniente Bunderman at inilabas ang kanyang pagkabigo kay Broward. Pinuna niya ang kanyang pag-uugali bilang duwag at hinihimok ang tenyente na makipag-ugnayan sa mas mataas na autoridad upang matugunan ang sitwasyon. Gayunpaman, inutusan siya ni Bunderman na manatili sa chain of command at sundin ang mga utos na ibinigay. Nang gabing iyon, nagbabantay ang mga sundalo sa base. Biglang napansin nila ang mga kainahinalang paggalaw sa ibabaw ng mga bundok na sinundan ng pagsabog ng missile. Ang outpost ay nananatiling ligtas sa ngayon, ngunit si Captain Broward ay naiwang kinakabahan tungkol sa kung ano ang maaaring susunod. Kinaumagahan, dumating ang mga lokal sa base, taimtim na iniharap ang walang buhay na katawan ng isang batang babae. Inakusahan nila ang mga sundalong Amerikano sa kanyang pagkamatay at humihingi ng kabayaran. Gayunpaman, naunawaan ng isa sa mga sundalo na mas maagang namatay ang batang babae. Pinaghihinalaan niya na siya ay pinatay ng mga Afghan at mabilis na ipinaalam kay Broward. Lalong tumindi ang tensyon nang biglang sumalakay ang isang aso sa base sa isa sa mga lokal na Afghan. Bilang tugon, ang mga Afghan ay nagalit at nagbanta sa mga sundalong Amerikano. Pagkatapos ay binaril ni Broward ang aso ng walang pag-aalinlangan na ikinagulat ng lahat. Nag-aalok pa siya sa kanila ng kabayaran sa pananalapi at pinapayagan silang umalis ng mapayapa. Kasunod nito, ang mga sundalo ay nasa kanilang quarter nang pumasok si Broward at ipaalam sa kanila na siya ay bababa sa kanyang command. Ipinaalam niya sa kanila na ang kanilang misyon ay magtatapos sa loob ng 2 linggo. Ang mga sundalo pagkatapos ay sama-samang sumang-ayon na panatilihin ang impormasyong ito sa kanilang sarili. Ang kanilang pangunahing focus ngayon ay manatiling buhay na walang pinuno at pagkumpleto ng kanilang misyon hanggang sa katapusan. Pagkalipas ng ilang araw, isang sundalong Afghan ang nagmamadaling sumugod sa mga tropang Amerikano. Binalaan niya sila na ang mga teroristang Afghan ay naghahanda na maglunsad ng pag-atake sa base militar. Ang mga sundalo sa una ay pinawalang bisa ang kanyang babala, ngunit sa lalong madaling panahon natagpuan nila ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng daan-daang armadong kalalakihan na umuusbong mula sa mga bundok.
Di nagtagal, naglunsad sila ng marahas na pananambang sa base ng militar na iniwan ng mga sundalo ng hindi nagbabantay. Gayunpaman, inipon nila ang kanilang lakas ng loob at ipinagtanggol ang kanilang sarili at ang base habang inaalagaan din ang mga sugatan sa kanilang hanay. Tuloy-tuloy ang pag-atake hanggang sa maubusan ng bala ang mga sundalong Amerikano. Naiwan ngayon ang mga sundalo sa isang desperado at delikadong sitwasyon. Habang nagpupumilit silang mapanatili ang kanilang mga depensa, agarang nakipag-ugnayan si Galagas kay Ramesha para sa karagdagang bala. Nang matanggap ang distress call, sumugod si Ramesha at isang pangkat ng mga sundalo upang iligtas ang kanilang mga kasama. Gayunpaman, ang mga puwersa ng kaaway ay patuloy na nagpapaputok ng mga baril at pampasabog ng walang humpay. Dahil dito, hindi na maabot ng mga sundalo ang kanilang mga nai-stranded na kasamahan at sa huli ay napilitang umatras. Di nagtagal pagkatapos, nakita ni Ramesha ang ilang mga terorista na nagtatangkang pumasok sa base ng militar. Mabilis niyang pinatumba ang mga ito at pinayuhan si Bunderman na gumawa ng bagong diskarte upang labanan ang patuloy na pag-atake. Samantala, ang ilang mga sundalo ay napatay sa laban habang ang iba ay nagtamo ng mga pinsala at kinaladkad sa base para sa medikal na paggamot. Samantala, ang ibang mga sundalo ay nagtatago sa loob ng isang armored military vehicle. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon napilitan silang umalis at direktang labanan ang mga terorista. Sa matinding bakbakan, marami sa mga sundalong ito ang nasugatan at napilitang umatras sa sasakyan para magtago. Sa panahon ng kaguluhan, napansin ni Carter ang kanyang kaibigan na si Mace na malubhang nasugatan ng baril. Sa kabila ng panganib, matapang siyang lumabas upang iligtas si Mace at dinala siya pabalik sa ligtas na lugar sa loob ng sasakyan. Samantala, si Ramesha ay patuloy na lumalaban ng buong tapang, lubos na napagtanto ang kritikal na sitwasyon habang ang mga puwersa ng kaaway ay patuloy na lumalapit sa kanilang paligid. Habang sila ay hindi sigurado kung makakaligtas pa sila, biglang dumating ang suporta sa himpapawid at nagpakawala ng mga bomba sa mga terorista. Ito ay kapansin-pansing nagpapasigla sa espiritu ng mga sundalo at nagbibigay sa kanila ng bagong tuklas na pag-asa. Dahil sa paghimok ng suporta, agad na naglunsad ng counter-attack ang ilang sundalo laban sa mga terorista, habang ang iba naman ay tinutulungan ng mga sugatang kasamahan sa magulong larangan ng digmaan. Sa pagtatapos ng misyon, iilan lamang sa mga sundalo ang nakaligtas sa matinding labanan. Agad silang inilikas ng helicopter at kalaunan ay inilipat pabalik sa kanilang sariling bansa. Sa huli, ang labanan sa Kamdesh ay nagresulta sa 27 sundalong Amerikano ang nasugatan at 8 ang namatay. Sina Ramesha at Carter ay parehong ginawaran ng Medal of Honor para sa kanilang pambihirang katapangan sa matinding labanan. Matapos ang pagkawala ng kanyang kaibigan na si Mace, si Carter ay dinala sa isang militar na psychiatrist upang tugunan ang kanyang trauma. Sa panahong ito, sa wakas ay nagsisimula na siyang iproseso ang kanyang mga emosyon. Nag-alok siya ng ligtas na puwang upang pagnilayan ng kanyang mga kaibigan, ang mga nakakapangilabot na pangyayari sa huling labanan at ang epekto ng buong digmaan. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang pagpupugay sa mga magigiting na sundalo na nakipaglaban sa digmaan sa Afghanistan. Itinatampok sa huling eksena ang kanilang aktwal na mga larawan bilang parangal sa kanilang alaala, sakripisyo, at ang epekto ng kanilang paglilingkod. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.